Nagsimula ang kwento sa isang gabi habang malakas ang ulan. Nakatayo ang bida na si Jaijiko sa gitna, nakatingin sa labas ng bintanang salamin at malungkot na nagtataka kung bakit napakalakas ng ulan, iniisip na tila wala itong pasensya. Malamlam ang pakiramdam sa labas habang ang mga taong may dalang payong ay naglalakad sa kalsada. Inis na hawak ni Jaijiko ang fly swatter para pumatay ng mga langaw, at naisip kung anong klaseng mga langaw ang lalabas sa ganitong panahon. Naalala niya ang kasabihan sa kanilang industriya na kapag umuulan ay walang pasyente, at sumandal sa kanyang upuan nang may pagkadismaya. Naisip niyang tama iyon. Si Jaijiko ay isang physical therapist, partikular na isang manual therapist sa terminolohiyang propesyonal. Ilang araw ang nakalipas, isang pasyenteng nakaupo sa check-in bed ang bastos na nagutos kay Jaijiko na lumapit at lagyan ng mga pad ang kanyang likod. Ngunit si Jaijiko, sa mabuting asal, ay nagsabing kailangan muna niya itong suriin. Ang pasyente, habang kinakamot ang tenga, ay nagsabing nakikita niyang sobrang abala ni Jaijiko kaya ilagay na lang ang mga pad ng mabilis, kung saan sumagot si Jaijiko ng oo. Sa mata ng karaniwang tao, mukhang simpleng pagkakabit lang ito ng electric pads para guminhawa ang pakiramdam pagkatapos gamitin. Gayunpaman, para sa kanya, kahit sa mga kondisyon tulad ng sakit sa kalamnan, menstrual cramps, o sakit sa ugat, posible ang magbigay ng lunas gamit lang ang isang pares ng mga kamay, gaano man kasakit ang nararamdaman ng tao. Dati siyang kilalang therapist sa isang rehabilitation hospital. May dalawang bagay na itinuturing na mahalaga para sa mga physical therapist, kakayahan sa pakikipag-usap at liksi ng mga kamay na pareho niyang taglay. Isang nasa katanghalian na babaeng pasyente na nakahiga sa kama sa ospital ang nag-thumbs up sa kanya at nagtanong kung hindi ba siya tauhan ng direktor doon. Pagkaraan ng ilang sandali, habang binibigyan ni Jaijiko ng physical therapy ang babae, masaya itong nakaramdam ng ginhawa at nagsabing sigurado siyang kikita ito ng malaking pera kung aalis doon at magtatayo ng sariling center. Madaling naniwala si Jaijiko sa mga salita ng mga tao at kumuha pa ng loan para magtayo ng sarili niyang center. Maya-maya, sa loob ng center, tumunog ang telepono ni Jaijiko at lumitaw ang isang notification ng mensahe sa screen. Nang tingnan niya ito, mensahe ito mula kay Gian na nagsasabing gusto siyang makita nito pagkatapos ng trabaho at maghihintay sa kafe sa harap ng center. Pagkatapos nito, nag-chat silang dalawa. Sinabi ni Jaijiko sa kanya na magmamakali sila ni Jizek at tinanong kung gusto nitong sumama, ngunit sumagot si Gian na hindi, at sandali lang naman daw ito at kailangan nilang mag-usap. Sumagot siya na naintindihan niya. Pagkaraan ng kalahating oras, 6:00 ng gabi, nagpadala ulit si Gian ng mensahe na dumating na siya. Umuulan pa rin nang bumukas ang pinto ng coffee shop at pumasok si Jaijiko. Isinara ang kanyang payong at inilagay sa umbrella bucket kung saan may iba pang mga payong. Tumingin siya sa paligid at nakita si Gian na nakaupo sa sulok, gamit ang kanyang telepono habang may inumin sa harap niya sa lamesa. Nilapitan siya ni Jaijiko, tinawag ang pangalan nito, naupo sa harap niya, at tinanong kung bakit ito nakaupo sa sulok ng ganoon, na halos hindi niya ito nahanap. Walang emosyon ang mukha ni Gian nang sumagot siyang wala lang dahilan. Si Gian ang kasintahan ni Jaijiko. Ang kanilang relasyon ay 10 taon na, at dahil nag-aalala si Jaijiko habang hinahawi ang kanyang buhok at inoobserbahan ang kilos nito, binanggit niya na hindi naman ito karaniwang nauupo sa sulok ng ganoon. Bilang tugon, tinanong ni Gian kung ano ang alam ni Jaijiko tungkol sa kanya, na ikinagulat niya. Ipinikit ni Gian ang kanyang mga mata, bumantong hininga, at nagsabing kalimutan na lang iyon, na tinawag niya ito dahil may sasabihin siya at iminungkahing mag-usap sila. Ikiniyam ni Jaijiko ang kanyang kamao sa ibabaw ng lamesa at sa sandaling iyon ay nagtanong kung gusto ba nitong makipaghiwalay. Naghari ang katahimikan sa pagitan nila habang nagtititigan hanggang sa nagtanong si Gian kung ano ang sinabi niya. Bumantong hininga si Jaijiko at nagsabing, hindi ba iyon ang sinusubukan mong sabihin? At sumagot si Gian na tama iyon, na may nakikita na siyang iba ngayon, na isa itong doktor hindi tulad niya, at may kinabukasan ito. Nanatili ang katahimikan ng ilang minuto matapos ang mga salitang iyon. Ipinikit ni Gian ang kanyang mga mata at nagsabing aalis na siya, pagkatapos ay kinuha ang kanyang payong at itinulak ang pinto para lumabas ng coffee shop.
Naupo lang doon si Jaijiko, nawawala sa sarili, walang masabi, at malungkot. Ang bagong kasintahan ni Jian, na may dalang payong, ay itinuro ang kanyang sasakyan at magalang na inanyayahan si Jian na pumasok, at masayang sumama si Jian sa loob ng sasakyan. Naramdaman ni Jaijiko na tila nasa kadiliman at ulan siya kahit nasa loob siya ng shop. Pagkaraan ng ilang sandali sa bar, habang nag-uusap ang mga tao, mag-isang nakaupo sa sulok si Jaijiko na may hawak na bote ng alak. Samantala, pumasok si Jizuck sa bar at lumapit kay Jaijiko, sinabing alam niyang mangyayari ito. Tumayo siya sa harap nito nang may pag-aalala at tinanong kung bakit ito nagmumapmak sa sulok ng ganoon. Bumantong hininga si Jaijiko at sa nanginginig na boses ay sinabihan siyang umalis na, pagkatapos ay ipinaliwanag ang lahat. Naupo si Jizuck sa harap niya at inilapag ang baso ng alak sa lamesa ng napakalakas kaya tumalsik ang alak, at sumigaw na nagtatanong kung ano ang sinabi ni Jaijiko sa nanginginig na boses. Tinanong niya kung sinasabi ba ni Jaijiko na niloloko siya ni Jianuna at sumigaw ulit na iyon pala ang dahilan kaya ito nakipaghiwalay. Sumigaw pa siya na ang kanyang kuya ay isa ring talentadong tao na may sariling center at sariling posisyon. Isa pang lalaking nakaupo sa malapit ang naabala sa malakas na boses ni Jizuck at galit na lumingon sa kanila. Dito ay bumulong si Jaijiko, hinihiling kay Jizuck na hinaan ang boses. Maghahating gabi na, tumigil na ang ulan at si Jaijiko, habang pasa ng lasing na si Jizuck sa kalsada, ay pumara ng taxi. Tinulungan niyang makaupo si Jizuck sa taxi habang sinasabi ni Jizuck na marami pang babae dyan, at minadali siya ni Jaijiko na pumasok na. Pagkatapos, tumayo siyang mag-isa sa ilalim ng langit, tumungala, bumantong hininga, at naisip na malamig ang panahon. Naalaala niya noong nanghuhuli siya ng langaw sa center at muling nagtaka kung anong klaseng mga langaw ang lalabas sa ganoong panahon. Naalaala niya ang mga salita ni Jian nang sabihin ito sa kanya na may nakikita na siyang iba. At sa pag-iisip sa lahat ng iyon, nagtaka siya kung gaano ka-miserable ang kanyang buhay. Habang tahimik na pinagmamasdan ng mga bituin sa langit, bigla siyang nakakita ng isang bulalakaw na dumaan sa harap ng kanyang mga mata at naisip na isa itong shooting star, iniisip kung ang buhay ba niya ay napakahabag kaya dapat siyang humiling. Sa sandaling iyon, pinagdaop niya ang kanyang mga kamay at humiling, iniisip na sana ay maging pinakamahusay siyang physical therapist para kumita ng maraming pera at mabawi ang kanyang dangal, at maganda sana kung mababawi niya ulit ang kanyang karangalan. Muli niyang nalaala ang mga salita ni Jian nang sabihin nito na ang ibang lalaki ay isang doktor hindi tulad niya at may kinabukasan, at ipinikit ang kanyang mga mata habang kinakagat ang labi ng may kaba. Nagtaka siya kung maaari ba siyang maging isang physical therapist na hinding-hindi matatalo ng doktor na iyon. Samantala, pagdilat ng kanyang mga mata, nakakita siya ng maliwanag na nahuhulog sa harap niya at ang refleksyon nito ay lumitaw sa kanyang mga mata, na ikinagulat niya. Ang maliwanag na iyon ay bumagsak sa harap niya, at isang malaking, lightning gate, ang lumitaw, kung saan nalaglag ang Amerikana at payong ni Jaijiko sa kanyang mga kamay. Isang malakas na tunog ng bang ang naganap, at ipinikit ni Jaijiko ang kanyang mga mata, naramdaman ang sariling nakalutang ng pabaligtad sa madilim na langit kasama ang kanyang Amerikana, nagtataka kung mamamatay ba siya ng ganito, iniisip na mamamatay siya sa paraang nakakaawa. Pagkatapos nito, nagsimulang mag-load ang system, at isang interface window ang lumitaw sa langit, inilulunsad ang level up system. Nagbago ang eksena sa isang maliwanag na araw habang naging normal ang langit. Naglalakad ang mga tao sa kalsada at hawak ni Jaijiko ang kanyang ulo, nakasandaw sa upuan at nakapatong ang mga paa sa lamesa sa kanyang center, sinasabing parang pumuputok ang kanyang ulo. Isinuot niya ang kanyang salamin at naisip na baka napadami ang inom niya kagabi. Naalaala niya ang pag-aresto sa kanya ng pulis kagabi at habang kinukuskus ang kanyang mga mata, inamin niyang nakakahiya talaga iyon. Bigla siyang nagtaka kung bakit siya nakakita ng shooting star kahapon. Pagkatapos nito, tumayo siya, uminom ng kung ano mula sa isang maliit na bote, at sa pagtingin sa orasan, naisip ang bisitang nakatakdang dumating ngayong araw. Samantala, nang bumukas ang pinto ng center, naisip ni Jaijiko na dumating na ang bisita at nagsabing, "Welcome."
Pumasok ang pasyente sa center at naupo sa couch, hinahawakan ang kanyang likod, ulo, at braso, at sinabing parang pinapatay siya sa sakit ng kanyang likod. Kaya, dapat itong tingnan ni Jaijiko. Kumaway si Jaijiko, ngumiti, at sumagot ng may katiyakan. Ang pasyenteng nasasaktan ay hinawakan ng likod ng kanyang katawan at sinabing na puwersa ang kanyang kaliwang bahagi habang nagbubuhat ng mga gamit at hindi nawawala ang sakit kahit anong gawin niya. Tinulungan ni Jaijiko ang pasyente sa check-in bed at nagsabing titingnan nila ito, inaanyayahan itong pumunta sa direksyong iyon. Habang sinisimulan niyang suriin ang pasyente, isang quest window ang biglang lumitaw sa harap niya. Ang window ay nagpakita ng mensahe na nagsasabing nagsimula na ang tutorial, inuutusan siyang gamutin ang pasyente at makakuha ng 20 points, at ang pagtapos sa tutorial ay magbibigay sa kanya ng isang espesyal na pagkakataon. Ang gantimpala ay isang espesyal na pagkakataon at sa pagkakita nito, nagulat si Jaijiko, tinanggal ang kanyang salamin at kinuskos ang mga mata. Ngunit nang tumingin siyang muli para tingnan kung talaga bang quest window iyon, nakita pa rin niya ito at napaupo sa sahig sa gulat, nagtataka kung ano iyon. Ang pasyente, na nag-aalala, ay nanatiling tahimik nang mapansin na hindi siya sinusuri ni Jaijiko at biglang napaatras. Nang may mga luhang mata, lumingon ito at nagtanong kung talaga bang ganoon nakasama ang lagay ng kanyang bewang. Itinaas ni Jaijiko ang kanyang kamay, itinuro ang window, at sumigaw na dapat tingnan ng pasyente ang mga salitang nandoon. Lumingon ang pasyente, tumingin sa likod at sa paligid, at nagtanong kung anong mga salita ang tinutukoy niya, nagtataka kung niloloko ba siya ni Jaijiko at kung ano ang nakasulat saan. Si Jaijiko, na nanginginig pa rin ang kamay na nakaturo sa window, ay nagtaka ng malakas na, nandyan lang iyon. Dahil nagbago ang notification window, at tinanong ng system kung gusto niyang gamitin ang kanyang initial points para mag-level up habang ipinapakita ang mga bahagi na maaari niyang i-level up. Patuloy ang takbo ng system, nagbago muli ang window, at lumitaw ang susunod, iniskan ang mga kamay, utak, mata, mukha, at bibig ni Jaijiko. Sa pagkakita nito, nagngit-ngit ang mga ngipin ni Jaijiko at nagtaka kung nananaginip ba siya. Samantala, ang pasyenteng naghihintay na tumayo siya at suriin siya ay bumantong hininga at nagtanong kung hindi ba siya magsisimula. Naguguluhan si Jaijiko at naisip na dapat muna niyang gamutin ito at mag-isip na lang mamaya. Pagkatapos nito, habang kinakamot ang ulo, tumayo siya, humingi ng paumanhin, at nagsabing magsisimula na siya ngayon, iniisip na tulad ng lagi niyang ginagawa, ang pasyente ang laging una. Sinimulan niyang suriin ang pasyente, itinaas ang barrow nito para tingnan ang likod ng isang warning notification window ang lumitaw sa harap niya, nagsasabing masyadong mababa ang level ng kanyang magic eye, para matukoy at maintindihan ang kondisyon ng pasyente at makakakuha siya ng mas tumpak na pananaw kung itataas niya ang level ng kanyang magic eye. Sa pagkakita sa notification na ito, naisip ni Jaijiko na lumitaw na naman ito. Kaya, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabi sa sarili na hindi siya dapat maabala nito. Nangatuwiran siya na tila napinsala ang kaliwang bewang ng pasyente at dapat ay hindi muna ito ginamit pagkatapos ng pinsala dahil syempre ay masakit ito. Habang nakapikit pa rin ang mga mata, gumawa si Jaijiko ng senaryo ng pasyente sa kanyang isip at naisip na unti-unti nitong ginawang mas malakas ang kanang kalamnan at mas mahina ang kaliwa. Habang dala ang exercise ball, ngumiti siya, iniisip na kailangang palakasin ng pasyente ang mga kalamnan sa kaliwang bahagi. Kaya, dapat niya itong photos ng ilang simpleng galaw. Pagkatapos nito, tinulungan ni Jaijiko ang pasyente na maupo sa ball at igalaw ang katawan nito. Sinasabing ito ay para magbigay ng higit na balanse para hindi siya masyadong matulak sa kaliwa. Pagkatapos ay hinawakan ni Jaijiko ang kanang bahagi ng bewang ng pasyente. Sinasabing itutulak niya ito sa kanan ng dahan-dahan. Ngunit biglang nagulat si Jaijiko nang tumingin siya sa pasyente para malaman ang nararamdaman nito. At ang pasyente, na nasasaktan at halos hindi makapagsalita, ay nagsabing mas masakit na ngayon dahil mas maraming puwersa ang inilalapat, na medyo nakakabahala. Pagkatapos nito, naupo ang pasyente sa sahig na nanginginig sa sakit.
Habang nakapatong ang tuhod ni Jaijiko sa ball, tumingin siya sa system window na lumitaw sa harap niya at nagtaka kung ano ang problema. Muling lumabas ang warning notification window at si Jaijiko, pagkatapos itong basahin, ay nagtaka kung mali ba ang kanyang panggagamot. Habang tumatayo ang pasyente, nakahawak ang kamao sa bewang at mahirap na nakatayo. Sinabi nito sa doktor na dapat subukan ang ibang paraan o kung ano paman. Pinaghintay siya ni Jaijiko, pagkatapos ay naisip na gawin na lang ang level up na bagay na ito. Lumitaw muli ang notification window, tinatanong kung gusto niyang gamitin ang kanyang initial points para mag-level up habang ipinapakita ang mga bahagi kung saan maaari siyang mag-level up. Isa pang window ang lumitaw na nagpapakita ng kanyang mga kakayahan na kailangang i-level up, tulad ng kanyang mga kamay, mata, mukha, bibig, at utak. Sa pagbabasa nito, naisip ni Jaijiko na dapat muna niyang i-level up ang kanyang magic hand at magic eye para gamutin ang pasyente. Pagkaraan ng 1 minuto, gumana ang system at lumitaw ang isang notification na nagsasabing ang kanyang magic eye ay na-level up na sa level 2, na nagpapahintulot sa kanya na matukoy ang sakit ng pasyente ng tumpak, bagaman kakailanganin niya ng 10 points para itaas pa ito. Dahil doon, may mga kurbadang kidlat na lumitaw at pumaligid sa mga kamay at mata ni Hai. Isa pang window ang lumitaw na nagsasabing ang kanyang magic hand ay na-level up na. Sa level 2, na nagbibigay daan sa kanya na gamutin ang pasyente ng mas tumpak at maglapat ng tamang dami ng puwersa, bagaman kakailanganin niya ng 15 points para itaas pa ito. Humarap si Jaijiko, may mga kidlat pa rin sa kanyang mga kamay at mata, at sinimulang gamutin ang pasyente ayon sa mungkahi ng system. Ang pasyente, na nagulat at nakaramdam ng ginhawa, ay nagsabing mas maayos na ang pakiramdam niya ngayon. Halos wala na ang sakit, at kamangha-mangha ito. Nagtanong si Jaijiko kung talagang mas maayos na ang pakiramdam nito. At sumagot ang pasyente na oo, mas maayos na at nagtaka kung masahe ba ito. Pagkaraan ng ilang sandali, pinaupo ni Jaijiko ang pasyente sa upuan at sinabi sa kanya na hindi ito masahe kundi isang paggamot. Tinanong niya kung karaniwan bang isinusuot ng pasyente ang kanyang kanang sapatos muna at kung ang buckle ay madalas pumipihit sa kaliwa. Ang pasyente, na nagulat, ay humawak sa kanyang puso at nagtanong kung paano nalaman ng doktor. Naupo si Jaijiko sa kanyang upuan na nakakrus ang mga kamay sa lamesa habang ang pasyente ay nakaupo sa harap niya at ipinaliwanag na ang kanyang pelvis ay nakatagilid sa kaliwa na naging sanhi ng hindi pagkakapantay-pantay ng spine at tila ito ang dahilan ng kanyang sakit sa bewang. Sinabi niya sa pasyente na ang ginawa niya ay isang paggamot na naglalayong ayusin ang lahat ng mga problemang iyon ng sabay-sabay. Sinabi rin niya na malamang ay nakasubok na ang pasyente ng masahe o acupuncture noon. Nagulat ang pasyente na marinig ang lahat ng ito at nagtaka kung paano nalaman ni Jaijiko ang napakaraming bagay. Gayunpaman, nagpatuloy ang pag-uusap sa pagitan nila habang nagpapaliwanag si Jaijiko at lumipas ang oras hanggang alas 10:30. Bumantong hininga si Jaijiko, ngumiti, at sa mukhang hindi pagod ay nagtanong kung nasagot na ba ang mga tanong ng pasyente. Tumayo ang pasyente, tiningnan ang oras sa kanyang relo, at nagsabing mahigit 30 minuto na siya doon. Mabilis na lumipas ang oras at aalis na siya ngayon, nagpapasalamat sa doktor. Ngumiti naman si Jaijiko bilang tugon. Isinuot ng pasyente ang kanyang Amerikana, lumakad patungo sa pinto, pagkatapos ay masayang lumingon at nagsabing napakaginhawa na ng pakiramdam niya ngayon at nagpasalamat muli bago lumabas ng center. Sumandal si Jaijiko sa upuan, huminga ng malalim, at nagsabing mahirap iyon. Samantala, isang window ang lumitaw sa harap niya, ipinapalam sa kanya na natapos na niya ang paggamot at nakakuha ng 3 points bilang gantimpala, plus 2 karagdagang points mula sa tutorial, na may kabuuang 5 points. Tinanong din ng system kung gusto niyang gamitin ang mga points. Umupo ng tuwid si Jaijiko, hinawakan ang interface na nagbago sa level abilities, at tinanong ang sarili kung talaga bang gumagana ang bagay na ito. Dahil mukhang masaya ang pasyente, naisip niya na marahil ay dapat din niyang i-level up ang iba pa. Pagkatapos ay nagpasya siyang gumamit ng 5 points para sa Magic Brain. Habang tumatayo siya mula sa upuan, nagbago ang notification window,
Ipinapaalam sa kanya na ang kanyang magic brain ay na-level up na sa level 2, na nagpapabuti sa sirkulasyon ng kanyang utak at nagpapalakas sa kanyang focus skills. Gayunpaman, 10 points ang kakailanganin para itaas pa ito. Sumandal ulit si Jaijeko sa upuan at malungkot na nagsabing kamangha-mangha ito, ngunit hindi ito isang bagay na maaari niyang sabihin sa kahit kanino. Bigla siyang may na-realize. Naghanap siya sa mga istant at kinuha ang isang libro na pinamagatang Home Run, sa pamamagitan ng isang status window kung saan nakasulat ang impormasyon tungkol sa laro ng baseball. Habang binubuklat ang mga pahina nito, sinabi niya na marahil ito ang level up book na dinala sa kanya ni Jizak. Sa pagbabasa ng libro, naisip niya na baka makatulong ito sa kanya. Kaya, patuloy niyang binasa ang lahat ng mga libro ng isa-isa. Pagkatapos ng mahabang panahon, nang matapos niyang magbasa, inilagay ni Jaijeko ang mga libro sa lamesa, ipinatong ang kanyang kamay sa mga ito, at nagtaka kung totoo ba ito. Bigla siyang nagulat nang mapansin ang orasan at nagtaka kung 30 minuto pa lang ba ang nakakalipas. Masayang tinanong niya ang kanyang magic brain kung ganito ba ito gumagana. Pagkatapos ay nagpasya siyang dapat muna niyang tapusin ang lahat ng mga specialty books. Patuloy na lumilitaw ang mga system windows habang tinatapos niya ang mga ito, ipinapaalam sa kanya na itinaas niya ang kanyang level ng pag-unawa sa Bob Ace Treatment Method, sa level 1, na sumasaklaw sa mga kondisyon tulad ng muscle overuse syndrome, polio, cerebral palsy, at Seguro disease. Pagkaraan ng ilang oras na may masayang mukha at lumuluha ang mga mata, naupo si Jaijeko sa upuan na hawak ang isang libro at nagsabing bagaman wala ng ibang pasyente, ang magic brain ay talagang ang pinakamahusay. Pagkatapos nito, ibinalik niya ang lahat ng mga libro sa stand nang bigla niyang mapansin ang isang lalaking pumasok sa center na kumakaway at bumabati sa kanya. Nakita siya ni Jaijeko, hinawakan ang kanyang ulo sa pagkadismaya, at tinanong ang sarili kung bakit ito narito. Binuksan ng lalaki ang ref, Humajijek, at nagsabing syempre narito siya para tingnan kung maayos ba ang takbo ng lugar o hindi. Ipinikit ni Jaijeko ang kanyang mga mata, bumantong hininga, at inis na naisip kung bakit pumunta ang hanggal na ito. Pagkatapos ay naupo ang lalaki sa couch habang iniinom ang parehong maliit na bote na ininom ni Jaijeko kanina, at binanggit kung gaano ito kasariwa bago itanong kung mayroon bang mga pasyente ngayong araw. Lumapit si Jaijeko, naupo sa harap niya sa sofa, at malungkot na sumagot na pareho pa rin ang dati. Ang lalaki, kahit iniinom ang huling patak mula sa bote, ay binanggit na narinig niyang nakipaghiwalay na si Jaijeko kay Jian dahil niloko siya nito sa kasamahan nito sa trabaho. Galit na hinawakan ni Jaijeko ang kanyang mukha, iniisip kung bakit sa lahat ng araw ay ganito pa ang nangyari. Habang nagpapatuloy ang lalaki sa pagsasabing kawawang Jaijeko na nagdurusa dahil sa kanyang mahinang trabaho at pagtataksil ni Jian. Gayunpaman, 10 taon na ang nakalipas sa Hanan High School, ang parehong lalaki na nakikipag-date na ngayon kay Jian, na may dalang bungkus ng mga pulang bulaklak ay lumuhod sa harap ni Jian sa loob ng silid-aralan, nagtatanong kung gusto ba nitong maging kasintahan niya. Nakatayo si Jaijeko sa likod kasama ang ibang mga estudyante na masayang sumisigaw ng mga slogan at nagtipon sa paligid ng lalaking iyon at ni Jian sa silid. Napansin ni Jian si Jaijeko na nakatingin sa kanya mula sa karamihan at sumagot siya sa lalaking iyon na humihingi siya ng paumanhin, ngunit mayroon na siyang nagugustuhan. Nang marinig ito, bumalik ang lahat ng estudyante sa kanilang mga upuan at naghari ang katahimikan habang si Jian at ang mapilit na lalaki ay nakaupo pa rin doon na nakaluhod. Isang kaklaseng lalaki ang tumawa at tinanong si Jaijeko kung gusto niyang pumunta sa kantin kung saan si Jaijeko, na may masayang mukha habang nakatingin kay Jian, ay sumagot na dapat na silang pumunta. Samantala, ang lalaking tinanggihan ni Jian ay tumakbong lagpas sa kanila na umiiyak at napansin siya ni Jaijeko at ng kanyang kaibigan at bumantong hininga. Pagkaraan ng ilang sandali sa loob ng silid-aralan habang may leksyon, itinaas ng guro ang kanyang daliri at sinabi sa mga estudyante na sigurado siyang alam nilang lahat na 100 araw na lang ang natitira bago ang Saturday at kailangan nilang ayusin ang kanilang mga sarili. Ang kaibigan ni Jaijeko na nakaupo sa tabi niya ay bumulong na 1 linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente ni Mangakan at hindi na ito pumasok simula noon,
Idinagdag na siguro ay talagang nahihiya ito habang nanatiling tahimik si Jaijiko. Gayunpaman, pagkatapos ng klase pauwi, napansin ni Jian si Jaijiko na naglalakad sa unahan sa kalsada. Nilapitan niya ito, kumaway, at nagtanong tungkol sa mga pagsusulit habang tumingin ito sa kanya at tinawag ang pangalan ni Jian. Tumingin si Jian sa kanya at namula habang tahimik na tumingin si Jaijiko sa kanya at ngumiti. Gayunpaman, pareho silang nakatayo doon na tumatawa at nag-uusap. Naalaala ni Jaijiko ang panahong iyon, naisip ang tungkol sa 10 taon na ang nakalipas, at pagkatapos ay naalaala niya ang mga salita ni Jian nang tanungin siya nito sa kafe kung totoo bang may nakikita siyang ibang lalaki. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanyang telepono at nagsabing aalis na siya. Sumama siya sa ibang lalaki, sumakay sa sasakyan nito, at umalis habang naupo doon si Jaijiko nang mag-isa sa kafe na pakiramdam ay naninigas at ikiniam ang kanyang kamao. Gayunpaman, bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan ang lalaking iyon ay nakaupo sa harap ni Jaijiko sa center at nagtanong kung totoo bang nakipaghiwalay na siya sa kanyang kasintahan. Sumagot si Jaijiko na mabilis talagang kumalat ang balita at nagtaka kung paano naging posible iyon sa loob lang ng isang araw. Humajijek ang lalaki at nagsabing narinig niyang gumagamit ng western car ang ibang lalaki at binanggit na sa kabilan ng pagiging marumi at nakakaawa. Nanatili siya sa ospital at laging may 400-something lang sa kanyang bank account. Tumingin siya kay Jaijiko at naisip na inaasahan niyang mas bubuti ito kapag nakapagpatayo na ng sariling klinik, ngunit nagtaka kung ano na ang nangyayari ngayon. Tumawa siya at itinuro ang kanyang daliri, sinasabing ang pagkakaroon ng kasintahan ay hindi magiging problema kung mayroon siyang sapat na pera. Bumantong hininga si Jaijiko at nakiusap na tumigil na ito, sinasabing naintindihan niya. Hindi tumigil ang lalaki at idinagdag na nagtataka siya kung ano ang gagawin ni Jaijiko sa mga loans. Sinasabihan siyang huwag maging ganyan at sumama na lang sa kanya para magtrabaho sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Ang mga salitang ito ay umalingaw-ngaw sa mga tenga ni Jaijiko at mataman siyang nakinig. Habang tumatawa, tinanong ng lalaki kung alam ba ni Jaijiko na nagre-recruit sila ng mga bagong doktor at ipinaliwanag na ang proseso ng recruitment ay kakaiba. Sinabi niya na ang ospital na pinagtatrabahuhan niya ang pinakamahusay sa rehabilitation sa South Korea, ngunit iniisip pa rin niyang hindi sapat ang galing ni Jaijiko para magtrabaho doon. Idinagdag niya na iyon lang ang sasabihin niya at aalis na siya. Kumaway siya, umalis na nagsasabing magtrabaho ng mabuti habang si Jaijiko ay nakatayo sa likod na sumisipol, tumingin sa gilid, at sumagot ng palem. Nang makaalis ito, humiga si Jaijiko sa sofa, bumantong hininga, at iniunat ang kanyang kamay habang lumilitaw ang system interface sa harap niya tungkol sa pag-level up ng kanyang mga kakayahan. Hinawakan niya ang interface na nagsasabing kamangha-mangha ito ngunit pagkatapos ay naisip na wala itong silbi at mas maganda sana kung magagamit niya ito para manalo sa lottery. Naalaala niya ang shooting star na iyon at naisip na gusto niyang manalo sa lottery. Naalaala niya ang mga salita ni Jizak nang sumigaw itong si Jaijiko ay isang talentadong doktor at dapat na lang tanggalin ang klinik at magtrabaho sa ibang lugar. Naalaala rin niya na ang lalaking pumunta kanina sa kanyang center ay pinagtawanan siya, sinasabing nagre-recruit sila ng mga bagong doktor at ang proseso ng recruitment ay kakaiba at tinanong kung alam ba niyang ang ospital ay ang pinakamahusay sa rehabilitation sa South Korea. Sa pag-alala sa lahat ng ito, humiga si Jaijiko sa sofa, ipinikit ang mga mata, tumalikod, at pagkatapos ay idinilat ang kanyang kaliwang mata, iniisip na sa mga kakayahang ito, maaari nang maging posible ito. Gayunpaman, 3:00 ng madaling araw, nagtatrabaho si Jaijiko sa computer system at naisip na ang lahat ay tungkol sa bottom line, at nagpas siyang subukan. Kinabukasan, mula sa kahon kung saan ang mga libro ng Norman Genealogy at TNE Understanding and Practicing Therapy ay nakalagay kasama ang iba pang mga libro. Inayos ni Jaijiko ang mga libro sa kahon na iyon, lumingon at nagpasalamat sa kalbong lalaki sa likuran niya sa mabilis na pagdating nito. Pagkatapos nito, naupo siya sa loan office sa harap ng lalaki sa counter na may hawak na mga dokumento. Sinabi sa kanya ng lalaki na dapat ay maayos na ang status ng kanyang loan ngayon.
Nagpasalamat ng lubos si Jaijiko at naisip na masarap sa pakiramdam ngunit malungkot sa parehong pagkakataon. Pagkatapos nito, alauna, lumitaw ang isang notification ng mensahe sa mobile phone ni Jaijiko. Masaya niyang tiningnan ang mensahe at naisip na nagawa niya ito. Ang mensaheng ito ay ipinadala mula sa web na nagpapalam sa kanya na ang Mung Hospital ay binabati siya sa pagpasa sa document screening process. Hiniling din nila na mangyaring pumunta sa kanilang opisina sa Miyerkules, ika-21 ng Pebrero, alas 3 ng hapon para sa interview. Gayunpaman, nakatayo si Jaijiko sa istasyon na naghihintay ng tren. Pagkaraan ng ilang sandali, nang nasa loob na siya ng tren, nakatayo siyang nag-iisip kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kapatid sa kakaibang proseso ng recruitment dahil hindi ito nagsabi ng anumang detalye, na nakakainis. Pagkatapos ay may sigla at pag-asa niyang ikiniyam ang kanyang kamao habang nakatayo sa harap ng karamihan ng mga tao, iniisip na dahil tinanggal na niya pati ang klinik, kailangang maging maayos ang isang ito. Bigla siyang huminto at tumingala sa malaking gusali ng ospital. Naisip niyang napakalaki ng ospital at ang pinakamahusay sa bansa ay iba nga talaga. Naisip niya sa sarili na dapat niyang tapusin ito hanggang sa huli. Pagkatapos nito, pumasok siya sa ospital at binati siya ng receptionist lady, nagtatanong kung paano siya matutulungan. Magalang na yumukod si Jaijiko sa harap nito at sumagot na may interview siya ngayon para sa physical therapist at nagtaka kung saan siya dapat pumunta. Itinuro ng babae ang unahan at sumagot na dapat siyang pumunta sa ika-7 palapag dahil nandoon ang HR division. Gayunpaman, habang pinipindot ni Jaijiko ang button ng elevator para umakyat, tumingin siya sa paligid at naisip na ang ospital ay parang isang hotel. Pagkatapos nito, dumating si Jaijiko sa ika-7 palapag sa pamamagitan ng elevator. Ngunit nagulat siyang makita ang maraming miyembro na naghihintay para sa interview at nagtaka kung bakit napakaraming tao gayong isa lang naman ang pipiliin nila. Isang babae ang lumitaw doon at ipinaalam sa mga miyembro na sisimulan na nila ang in-depth interview. Ngayon, idinagdag niya na magsisimula sila sa mga pinaka-eksperyensyadong doktor muna at hiniling na pumasok kapag tinawag ang kanilang mga pangalan. Pagkatapos nito, sinimulan niyang tawagin ang mga doktor ng isa-isa. At sa pagkakataong ito, tinawag niya sina Dr. Kim Hana at Yong Min Sun. Kabado na naupo si Jaijiko sa tabi ng isang lalaking miyembro at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Nagtataka ng may ginhawa na tila maraming tao dahil mayroon ding mga baguhan. Pagkaraan ng ilang sandali, tiningnan niya ang oras sa kanyang relo, iniisip na isang grupo pa lang ang nakakapasok, ngunit matagal na itong kumukuha ng oras. Samantala, isang babae ang dumating sa ika-7 palapag, kabadong nagtataka kung huli na ba siya at kung nagsimula na ang interview. Lumapit siya kay Jaijiko at nagtanong kung maaari siyang maupo doon. Ngumiti si Jaijiko at sumagot na maaari siyang maghintay doon. Nagpasalamat ito at naupo sa tabi niya na kabadong tumitingin sa paligid habang si Jaijiko, sa pagtingin sa kanya, ay naisip na tila kabado ito. Pagkatapos ay tinanong siya ulit nito na humihingi ng paumanhin ngunit gusto nitong malaman kung nagsimula na ang interview kung saan sumagot si Jaijiko na nagsimula na nga pero inuuna muna ang mga eksperyensyadong doktor. Nang marinig ito, sinabi niyang naintindihan niya at nagpasalamat. Gayunpaman, naupo siya sa tabi ni Jaijiko na magkadaop ang mga kamay at nanginginig ang kanang paa. Napansin siya ni Jaijiko at naisip na pinapakabahan din siya nito. Bigla niyang napansin ang paa nito at sinabi sa kanya na sa tingin niya ay kailangan nito ng benda. Dahil may sugat ang paa ng babae, kinuha nito ang benda. Naging emosyonal at sa nanginginig na boses ay nagpasalamat ng lubos. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Yong Soo-young at sinabing umaasa siyang pareho silang makakapasa sa interview at magkakasamang magtatrabaho sa ospital. Sa pagkarinig nito, bahagyang tumawa si Jaijiko at nagsabing umaasa rin siya. Naisip niya na marahil ay naniniwala itong baguhan din siya. Samantala, ang babae sa desk ay lumabas mula sa interview room at malakas na tinawag sina Dr. Jaijiko, Dr. Lim Soo-young, at Dr. Jo Hyun-sik para pumasok. Tumayo si Jaijiko, inayos ang kanyang kurbata habang binubenda pa ni Yong ang kanyang paa. Tinanong siya nito kung bakit siya papasok gayong sinabi niyang inuuna ang mga eksperyensyado.
Lumingon si Jaijeko at sumagot ng, oo, nagtataka kung bakit. Sinabi nitong naguguluhan siya kung saan ito pupunta, ngunit ngumiti si Jaijeko, ikiniyam ang kamao ng may tiwala, at nagsabing umaasa siyang pareho silang makakapasok. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad patungo sa unahan habang si Yong, na nanigas ang bibig, ay hindi makapagsalita, ngunit iniunat ang kanyang kamay kay Jaijeko. Buong tiwalang naglakad si Jaijeko at naisip na kailangan niyang pumasa sa kakaibang interview na ito o kung ano pa man ito. Pagkatapos nito, bumukas ang pinto ng interview room at pumasok ang mga miyembro. Sa harap nila, 3 interviewers ang nakaupo sa pano. Ang isa sa kanila ay ang Head of Human Resources Manager na si Lim Jung-kai, at habang hawak ang paper file. Nagtanong siya mula sa kaliwa kung ito ba ay sina therapist Lim Soo-yang, Jaijeko at Jo Hyan-sik. Tama, sabay-sabay na sumagot ang 3 ng opo. Ang isa pang interviewer, ang Head of Medical Treatment Manager na si Park Yong-kailo, ay nagsabing ang mga career-oriented positions ay hindi nangangailangan ng mga bagay tulad ng self-introduction. Gayunpaman, sa likod nila sa projector screen, isang medical treatment chart ang ipinapakita. Sinabi ni Yong-kailo na dapat na silang dumiretso sa punto. At nang ibuka ng 3 miyembro ang kanilang mga bibig para sumagot, nanatili silang tahimik. Naisip ni Jaijeko sa sarili kung ito ba ang kakaibang interview. Si Yong-kailo, habang nakaturo sa chart, ay nagsimulang magpaliwanag na ito ay isang medical treatment chart para sa isang hemiplegic na pasyente dahil sa stroke at tinanong niya kung paano silang mga therapist gagamutan ang pasyenteng ito, binibigyan sila ng 1 minuto. Si Jaijeko, na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, ay naisip na tila napakadali nito para sa isang kakaibang interview at pagkatapos ay sumagot siya ng detalyado. Sa pagkarinig nito, humanga ang mga interviewers at nagsabing narinig nila ang lahat ng kanyang mga sagot ng maingat at tatapusin na nila ang question and answer interview. Pagkaraan ng ilang sandali, naupo ang 3 miyembro sa sofa at naisip ni Jaijeko na tapos na nga talaga. Samantala, idinagdag ni Yong-kailo na sisimulan na nila ngayon ang totoong interview. Pagkatapos ay hinawi niya ang kurtina at sa pagkakita nito, kabadong naisip ni Jaijeko na ito na nga ang kakaibang interview. Mula sa likod ng kurtina, 3 pasyente ang ipinakita na nakaupo sa mga wheelchair, isa para sa bawat isa sa 3 miyembro. Ang 2 pang miyembro, maliban kay Jaijeko, ay nagulat nang makita sila. Ngunit inayos ni Jaijeko ang kanyang kurbata, iniisip na dahil mayroon siyang level up system, mayroon siyang kalamangan.